Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa ating gagawing pag-aaral ng kanyang mga salita. At ang title po ng lesson natin ngayon ay Mamuhay bilang patay sa kasalanan at buhay para sa Diyos. At ang mga main verses po natin, diyan po nakasulat na po pero lakihan po natin. Sa 1 Pedro 4:1 hanggang 5. Kung lalagyan natin ng bilang ito mga kapatid, ito na po ang ating pang-11 aralin sa unang sulat ni Apostol Pedro. Sinimulan po natin ito sa chapter 1, verse 1 at verse by verse at kung maaari parirala by parirala ay ating inihimay ang bawat talata. Ang mga bersyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Kapag pinag-uusapan ng himala mga kapatid, maraming dakilang himala ang Panginoon Diyos. Marami ron na basa natin sa banal na kasulatan kung paano nagkaroon ng himala at anong klaseng himala yon. Pero mga kapatid, merong isang himala na naranasan natin lahat. At itong himalang ito mga kapatid ay dapat nararanasan natin lahat. Alam nyo kung ano yun mga kapatid? Ang isa sa pinakadakilang himala na nararanasan dapat ng mga Kristiyano ay ang pagbabago ng buhay bilang isang makasalanan. Kapag ang isang tao ay dating alipin ng masamang bisyo, galit, kasamaan, ay nagsimulang mamuhay sa kabanalan at pagpapakumbaba, yan ang malinaw na himala. Yan ang malinaw na gawa ng biyaya ng Diyos. At dapat nararanasan natin lahat yan. Pero ang pagbabagong ito mga kapatid ay may kaakibat yan ng hindi madaling buhay. Sa katunayan, madalas kabaligtaran na nangyayari kapag tayo nagbabago. Habang lalong nagiging malinaw ang ating relasyon sa Panginoon, lalo naman nagiging malinaw ang ating pagkakaiba sa sanlibutan. Yung dating kasamahan natin, mga dating kasama natin, ay maaaring lumayo, mangutya o magtaka kung bakit hindi na tayo sumasama sa dati nating gawin. Ang iba naman ay maaaring umaabot pa nga sa paninirampuri at pag-uusig. Ganito mismo ang naranasan ng mga unang Kristiyano na sinulatan ni Apostol Pedro rito. Nakaranas sila ng paghamak, diskriminasyon, pagtanggi ng lipunan dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya naman paulit-ulit ang paalala ni Apostol Pedro sa kanyang sulat dito na ang pagdurusa alang-alang sa katwiran ay bahagi ng buhay ng bawat tunay na alagad. Sa chapter 3, tinuro ni Apostol Pedro ang pinakadakilang halimbawa ng isang taong matuwid o naging taong matuwid pero nagdusa. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Di ba ba? Ang Panginoon Kristo hindi naman nagkasala pero nagdusa siya ng gaya ng isang makasalanan. Ngayon naman mga kapatid, yun yung di ba, yung topic natin nakaraan. Chapter 3, yung mga huling tinalakay ni Pedro. Yung pagdurusa ng Panginoon Kristo. Bakit? Para iligtas tayo. Ngayon naman, sa pagbubukas ng kabanatang ito, nilipat ni Pedro yung focus sa ating dapat na maging reaksyon sa ginawa ng Panginoon Kristo. Kung si Kristo yung nagdusa para sa atin, paano naman tayo dapat mamuhay? Ano ngayon sa atin? Diba? Parang iniligtas tayo. Okay, iniligtas tayo. Nagdusa siya. Anong connection nun sa buhay po natin? Meron pong malaking connection yun. Ito, pag-aralan po natin mga kapatid. Dito lumilitaw mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang tumatalikod sa kasalanan, kundi siya ay nabubuhay para sa Diyos. Nababago yung purpose niya. Nababago ang layunin natin. Ang purpose natin ngayon, mabuhay para sa Diyos. Ang kaligtasan ay hindi lang pagbabago ng ating destinasyon patungong langit, kundi pagbabago rin yan ng ating buhay. Isang radikal na pagbabago habang tayo nabubuhay rito sa ibabaw ng lupa. Radikal. Sapagat kailangan magkaroon tayo ng malaking pagbabago sa pamumuhay po natin. Yung ating aralin ngayon mga kapatid ay merong 4 na bahagi. Ito po yung mga bahaging yan. Ang tunay na mananampalataya ay dapat magtaglay ng pag-iisip ni Kristo. Ang tunay na mananampalataya ay nabubuhay. Nabubuhay na para sa kalooban ng Diyos at hindi na para sa sariling pagnanasa. At ang tunay na mananampalataya ay hindi na dapat magulat
kung siya ay lalaitin ng sanlibutan dahil sa kanilang pagbabago. Ang Diyos ang huling hahatol sa lahat ng tao. O dito tayo sa number 1 muna, sa verse 1. Kinuha natin yan, mga kapatid, dito sa nakasulat sa verse 1. Ang tunay na mananampalataya ay dapat magtaglay ng pag-iisip ni Kristo. Ang sabi dito sa unang parirala, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman. Yung salitang kung paano, mga kapatid, ay pinapakita nito yung sinasabi ni Pedro, direktang kaugnayan, may kaugnayan doon sa huling niyang sinabi sa chapter 3. Hindi niya binago yung paksa, kundi tinuloy lang niya, mga kapatid. Sa pagtatapos ng Kabanata 3, pinakita niya, di ba, yung halimbawa ng pagdurusa ni Kristo alang-alang sa katwiran. Ngayon naman yung sinasabi niya kung paanong si Kristo nagdusa sa laman. Ibig sabihin kung paano ang Panginoon ay hindi umiwas sa pagdurusa upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Hindi din tayo dapat magtaka kung tayo, mga kapatid, ay susunod sa Kanya. Dapat sumunod sa Kanya. Hindi rin tayo dapat magtaka kung ang pagsunod sa Kanya, kung pagsunod kay Kristo, ay magdadala rin ng hirap sa buhay natin. May hirap po, mga kapatid. Ito kaya hindi tayo tuturo ng prosperity gospel. Na kapag ikaw nanampalataya kay Kristo, giginhawa ang buhay mo. Okay, spiritually, giginhawa tayo. Yes. Pero may hirap din katapat yan. Meron sa kabila ng paghihirap, physically, meron tayong kapayapaan ng puso. Kapayapaan at kagalakan ng ating puso. Tingnan niyo, mga kapatid. Kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman. Importante yung katotohanan yan. Nagdusa sa laman. Ibig sabihin sa laman dito, hindi yung laman na kasalanan, kundi yung physical body niya, nagdusa siya. Palaging inuulit ni Pedro yan, di ba? Si Kristo physically nagdusa. Napaka-importanting aral yan sapagkat may reliyon nga na hindi nga tuturo ng kabaligtaran. Hindi raw napako si Kristo sa krus. Hindi sila naniniwala na napako si Kristo sa krus dahil kinuha daw siya ng Ama. At ibang tao raw ang pinako ron. Maling aral yun. Huwag kayong maniwala ron. No? Sa Biblia, napakahalaga yung kamatayan ni Kristo. Napakahalaga na siya'y mapako sa krus, siya'y mabugbog, dumanak ang dugo. So yun po, mga kapatid. Kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman, anong sabi yan? Sabi dyan, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sandatahan din naman ninyo. Yung salitang sandatahan, mga kapatid, military term yan, di ba? Ibig sabihin, ginagamit niya kasi sa paghahanda ng isang sundalo bago siya sumabak sa labanan. Parang, alam ba, mag-uutos ang commander, okay, mga kawal, sandatahan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat lulusob tayo sa digmaan. Di ba? So, eto mga kapatid, hindi naman literal na tutungo tayo sa literal digmaan. No? At kapag tayo merong labanan at tutunguhan, at meron kasi tayong labanan at patutunguhan o pinatutunguhan, di ba, yung spiritual battle, spiritual war ang ating hinaharap. Yung spiritual na pakikipagbaka natin laban sa tukso, kasalanan, impluwensya ng sanlibutan, at maging sa mga pag-uusig ay maaaring maranasan natin dahil sa ating pananampalataya. Hindi lang si Pedro nangaral lang ganyan, di ba? Si Pablo, yung famous na talata niya sa Ephesians chapter 6 na nagsasaad ng full armor of God. Di ba? Yung mga magsuot daw tayo ng full armor of God sapagkat tayo meron pakikipagdigma. Pero ang ating pakikipagdigma ay hindi laban sa laman at dugo. Pero pansinin natin dito tayo kay Pedro. Sandadaan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Inuna ni Pedro. No? Nakafocus si Pedro rito sa pag-iisip. Yun ang sasandatahan natin. Ibig sabihin, mga kapatid, kung paanong si Kristo ay nagkaroon ng ganong pag-iisip nung siya'y magdusa sa laman, dapat ganon din tayo. Importante yung pag-iisip. Ibig sabihin, mga kapatid, kasi bago tayo magkasala, saan dumaan yun? Sa pag-iisip. Di ba? Bago tayo magkasala sa gawa, nagkasala mo ng isipan natin.
Kadalasan ganun mga kapatid. Bago tayo sumunod sa Diyos, maging pagsunod sa Diyos, dumaloy muna sa isipan natin yun. Ang pagbabago ng buhay nagsisimula sa pagbabago ng pag-iisip. Kaya nga may mga utos si Pablo rin na baguhin ninyo ang inyong mga pag-iisip. Huwag natin tularan ng salibutan, di ba? So mga kapatid, ito ay tumutukoy, sabi rito, ng gayong pag-iisip. Di ba? Tumutukoy yan sa pag-iisip din ni Kristo. Ang Panginoon Jesus, yung Panginoon Kristo ay hindi umibig sa pagdurusa. Hindi niya, ayaw niya ng pagdurusa. Pero ano naging mentality ng ating Panginoon Kristo? Nagpasakop siya sa Diyos. Natatandaan ninyo yung panalangin ni Kristo sa halamanan ng Getsemani? Ang sabi niya, Ama, kung maaari ay lumampas sa akin yung kopang ito, yung kopa, yung paghihirap nito. Gayon may wag ang ibig ko, kundi ang ibig mo mangyari. O ayaw naman ni Kristo magdusa eh. Pero kinakailangan daanan niya yun eh. Dahil yun ang requirement ng Diyos. Kinakailangan bumuhos ang kanyang dugo sa krus. Kailangan mamatay siya. At bago siya mamatay, alam niya ang dadaanan niya, paghihirap. Kaya ang panalangin niya, malagpasan ko to. O ano naging pag-iisip ni Kristo? Yung isipan ni Kristo na handang magtiis kung yun ang kinakailangan upang maisagawa niya ang kalooban ng Amang Diyos. O yun din ang dapat na taglayin natin pag-iisip, mga kapatid. Ibig sabihin niya, sandataan ninyo. Di naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, katulad ng pag-iisip ng Panginoong Kristo. So yan po mga kapatid. Sumunod na parirala, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Sino tinutukoy dyan na nagdusa sa laman? Tayo, mga kapatid. Nagdusa tayo sa laman. Tapos na tayo sa kasalanan. Alam niyo, ito isa sa mga pahayag na madalas na hindi naunawaan. Kung ihiwalay natin ito sa buong konteksto, hindi sinasabi ni Pedro na ang isang Kristiyano ay hindi na kailanman magkakasala. Alam natin na sa ibang bahagi ng kasulatan na patuloy pa rin tayo nakikipaglaban sa kasalanan habang tayo nabubuhay rito sa mundong ito. Ang tinutukoy ni Pedro ay ang pagputol ng dating paghahari ng kasalanan sa buhay natin. Sapagkat ang nagdusa sa laman, tapos na tayo o tapos na sa kasalanan. Pag sinabing nagdusa sa laman, nagdusa ba tayo sa laman? Nagdusa tayo sa laman eh. Kasi mga kapatid, physically o spiritually, kapag ang isang tao ay handang magdusa alang-alang kay Kristo, alang-alang sa pagsunod kay Kristo, sa halip na bumalik sa kasalanan, pinakikita niya na ang kasalanan ay hindi na ang kanyang Panginoon. Kasi kapag umiwas tayo sa kasalanan, magdudusa ka. Kailangan mo ng sakripisyo. Kailangan meron kang isakripisyo. At marami ka kuminsan sa sakripisyo. Yung mga dating nakagaliwan o naging magiliw ka na o nakakaaliw sa'yo, ay hindi mo na gagawin. Sa sacrifice mo yun. Yung kaaliwa mo. At kung minsan ay sa sacrifice pa ang mga mahalagang bagay na sanlibutan, masunod lang natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya may pagdurusa, di ba? Sa laman. Magagawa natin yan kapag talaga tayong tunay na nananampalataya kay Kristo. Nagdusa at pag tayo umabot sa ganyan, tapos na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng ating dating pamumuhay. Meron na tayong bagong direksyon, bagong Panginoon, at bagong layunin sa buhay. Katulad yan ng sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Roma. Silipin natin yung sinasabi ni Pablo dito sa Roma. Yung nagdusa sa laman, tapos na sa kasalanan. Iba lang ang pagkaka-term niyan. Sabi ni Pablo, 6:11, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos, kay Kristo Jesus, mga patay na sa kasalanan. Ito naman ang banggit ni Apostol Pablo. Patay na sa kasalanan, ibig sabihin, hindi na tayo pinaghaharian ng kasalanan. At ang sabi rito, ituring natin. Pag sinabing ituring, mga kapatid, ibig sabihin, ibilang natin, consider natin, isaalang-alang natin, kilalanin natin bilang totoo
Tanggapin natin ang katotohanan. Manampalataya tayo na tayo patay na sa kasalanan. Hindi niloloko lang natin ang ating sarili na magkukunwari tayong patay na sa kasalanan, kundi sampalatayanan natin na patay na tayo sa kasalanan, kaya sampalatayanan natin na hindi na tayo kayang pagharian ng kasalanan. Kaya kapag humaharap tayo sa tukso, kapag humaharap tayo sa paggawa ng kasalanan, sampalatayanan natin na hindi tayo kayang alipinin ng kasalanan sapagkat tayo nabubuhay na sa Diyos kay Kristo. Ituring daw natin ganun, mga kapatid. Yung pagiging patay na sa kasalanan, hindi naman nangangahulugan na wala ng tukso. Pwede ka pa rin madapa. Pero mga kapatid, iba na ang pagkakasala ng mga Kristiyano kaysa sa mga hindi natuto ng salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat ang kasalanan natin ay puro hindi na sinasadya. Huwag na nating pagplanuhan ang kasalanan natin. Pag dumating yan, hindi magsisi tayo, nagigilty tayo, di ba? Pero yung pagpaplanuhan mo pa ang pagkakasala mo, mabigat to yun. Yung na-enjoy mo, naliligayahan ka pa, ayaw mo nang umalis, nangihinayang ka, naiwanan ng kasalanan sapagkat iniisip mo, malulungkot ka. Yun mga kapatid, delikado yan. Dapat hindi na ganun. Sapagkat tayo mga patay na sa kasalanan at hindi na dapat naghahari sa atin ang kasalanan. Kaya sabi dito, sapagkat na nagdusa sa laman, talaga magdudusa ka sa laman. Pag nagdusa tayo sa laman dahil sa pakikipagbaka laban sa kasalanan, tapos na sa kasalanan. Tapos na. So, wag na nating itanong kung ano ang gusto nating gawin, di ba? Itanong natin, ano ang ginawa ni Kristo? Ano ang makalulugod sa Diyos? So, sandatahan natin ang ating sariling pag-iisip, katulad ng pag-iisip ni Kristo. Bawat tukso na harapin natin, alalahanin natin ang utos na yan. Kapag ito ay naging pag-iisip ng bawat isa sa atin, unti-unting makikita sa ating buhay ang bunga ng tunay na kabanalan. Magbabago nga tayo, mga kapatid. So yan ang tunay na mananampalataya, dapat magtaglay ng pag-iisip ni Kristo. Na ang pag-iisip ni Kristo yan, handa siyang sumunod sa Ama, magawa lang niya ang kalooban ng Ama, kahit sa harapan ng pagdarusa. Ikalawang bahagi, ang tunay na mananampalataya ay nabubuhay para sa kalooban ng Diyos. O nabubuhay na para sa kalooban ng Diyos. At hindi na para sa sariling pagnanasa. Verse 2 and 3, sabi dito, upang hindi na kayo mamuhay sa laman. So ito yung layunin, nagsalita-salitang upang, di ba? Upang, para bagang bakit ba sinabi yung verse 1? Dahil dito sa verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman. Sa mga tini, kaya tayo ay dapat sandatahan natin ang ating pag-iisip na katulad ng pag-iisip ni Kristo para hindi na daw tayo mamuhay sa laman. Para hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, ipinakikita nito ng pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng may radikal na pagbabago, pagtalikod sa lumang paraan ng pamumuhay na pinapatakbo ng makasalanang kalikasan. Huwag na tayo mamuhay sa laman. Sa inyong nalalabing panahon, ibig sabihin, may na lang ang panahon. Kailan nagsimula yan? Mula nung naintindihan natin ito, mga kapatid. Maring nagsimula yan, noon pa, mula nung nanampalataya tayo. Pero baka naman hindi nyo naintindihan noon. Baka hindi natin naunawaan noon. O ngayon, pinapaunawa ngayon sa atin. Mula sa point of time ngayon, sa mga nalalabi pang panahon, maiksi ang panahon eh. Pinapakita din yan yung kaiksian, limitado lamang ang panahon natin, ang oras natin. Yung mga natitira pang, lahat tayo may natitira, buhay pa tayo eh. Lahat tayo may natitira panahon pa sa buhay na ito. Upang sa inyo nalalabing panahon, di ba? Upang hindi na kayo mamuhay sa laman, huwag na tayo mamuhay sa laman, sa mga natitira pang mga araw ng ating buhay. Ano ba yung mga laman na yan? Sa masasamang pagnanasa ng mga tao, no? Yung pamantayan ng sanlibutan, masamang pagnanasa ng tao, yung mamuhay ayon sa dikta ng sariling hilig, dikta ng kultura, hindi lahat ng
May mga kultura kasi na na masamang kultura, mga kapatid. At makapinsalang hangarin sa tao. Ganun, masama ang pag-iisip ng mundo. Binabalaan tayo rito na huwag tayong makisabay, magpatangay sa agos at maling pamumuhay ng mga tao na nakapaligid sa atin. Ano ibig sabihin yan? Magbago tayo, mga kapatid. Huwag kang dadaloy lang sa majority kung majority mali. Di ba? Kundi anong dapat natin gawin? Kundi sa kalooban ng Diyos. Yan ang importante, mga kapatid. Unahin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos, mag-aaral ka ng Biblia. Pag hindi ka nag-aaral ng Biblia, hindi ka dumadalo sa pagtitipon. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kung nagbabasa ka ng Biblia, minsan mga kapatid, sasabihin, kahit hindi ako umatay ng pagtitipon, nagbabasa naman ako ng Biblia. Kung talaga naiintindihan mo ang Biblia, dadalo ka sa pagtitipon. Sabagat nasa Biblia, dumalo ka sa pagtitipon. Nakita niyo mga kapatid, no? Unawain natin ang kalooban ng Diyos. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Dapat yan na maging prioridad ng buhay po natin. Katulad ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Tingnan nyo, singit natin ito. Tungkol sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo ang Panginoon Kristo nung siya'y nangangaral pa. Sa John 4:34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban na nagsugo sa akin, at tapusin ang kanyang gawain. So, sinabi pagkain, hindi naman literal na pagkain yan. Pinapakita lang ng Panginoon Kristo, bakit pagkain? Kasi ang pagkain ay isa sa mga pangunahing hinahangad ng tao, di ba? Basic na basic yan. Pangunahing pangangailangan ng tao. At minsan talaga nagpapatayan pa dahil sa pagkain. Pero para kay Kristo, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin. Parang sinasabi lang niya, ang first priority ko sa buhay kong ito ay gawin kung ano yung inutos ng Ama sapagkat yung Ama nagsugo sa kanya. Di ba? At tapusin yung kanyang gawain. Tapusin. Ano ba yung kanyang gawain? Alam niya yung gawain niya eh. Mamamatay siya sa krus. Nandun ang katapusan nun. Ito pa sabi niya, nung siya nangaral. Tungkol sa kalooban ng Diyos to. Priority, first priority natin, ang kalooban ng Diyos. Hindi ang hanap buhay mo. Hindi yung nauubos na yung lakas mo sa kahanap buhay mo. Wala ka ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala ka na rin panahon sa pagdalo sa pagtitipon. Bakit? Pinagod mo yung sarili mo masyado sa paghahanap buhay. Dapat naglaan ka ng oras. Dapat naglaan ka ng panahon. Di ba? Tingnan nyo, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ang Panginoon Jesucristo mismo, mga kapatid, yan ang purpose niya. Gawin ang kalooban ng Ama. Ganon din tayo. Yan yung mentality ng Panginoon Jesucristo. Yan ang pag-iisip ng Panginoon Jesucristo. Dapat sandatahan natin ang ating sarili. Kaya naharap niya yung mga pagdurusa. Natiis niya ang pagdurusa sapagkat ang first priority niya, sundin ang kalooban ng Panginoon. No? So yan sa verse 2, sa verse 3, sabi pa rito, sumunod na talata. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ano sabi dyan, mga kapatid? Sapat na ang nakaraang panahon. Ibig sabihin, kanina di ba nabanggit yung sa mga natitira pang panahon ng ating buhay. Parang forward yun. Ito, patras to. Sapat na ang nakaraang panahon. Ibig sabihin niya yung panahon na mula nung hindi tayo nanampalataya hanggang sa panahon na nanampalataya na tayo o kaya hanggang sa panahon na natutunan na natin ito. Hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa kasalukuyang panahon, paatras to. Ibig sabihin, lahat ng pinagagawa natin doon, tama na, sapat na yan. Ibig sabihin, tama na. Huwag na nating balikan yung dati nating pamumuhay. So, hindi niya sinabing subukan nating bawasan ang kasalanan. Hindi niya sinabing paminsan-minsan, maaari pa rin. Kundi ang kanyang mensahe, sapat na. Ang dating buhay ay dapat manatili na sa nakaraan. No? Tingnan niyo mga kapatid, iba na ang buhay na dapat ng mga Kristiyano.
Kung dati kang gumagawa, namumuhay, na-enjoy mo yung kasalanan, dapat ngayon hindi na yan. Tingnan nyo. Sabi ni Apostol Pedro, o ni Pablo naman, tungkol dyan, may kaugnayan dyan sa nakaraang panahon natin. Sa ikalawa Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. O tingnan mo kapatid, ang buhay mo. Tingnan ko rin ang buhay ko. Anong pagkakaiba ko doon sa mga hindi mananampalataya? Dapat magkaiba na eh. Sapagkat tayo binigyan na ng bagong nilalang tayo. New creation ng Diyos. So yung mga dating buhay natin, wala na yan. Iba na dapat ang takbo ng pamumuhay natin. Hindi naman ibig sabihin ito na mabubura na ang lahat ng alaala natin, ng ating nakaraan. Pero yung dating pagkatao natin ay hindi na dapat maging batayan ng kasalukuyang pamumuhay. So yung mga kapatid, sapat na ang nakaraang panahon. Nakaraang panahon na sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil. Yung mga hentil dito, tumutukoy sa mga, hindi lang sa lahi ito. Pero spiritually, pag sinabing hentil, dito sa kontekstong ito, yan yung mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kundi namumuhay sila ayon sa makamundong sistema. Huwag daw natin kayahin yun. Sa paggawa ninyo mga gustong gawin ng mga hentil, kung ano yung gusto nila, yung kanilang pamumuhay, kabaligtaran ng buhay ng mga mananampalataya. Talagang maiiba tayo mga kapatid. Kung talagang maninindigan ka sa pananampalataya, may iba takbo ng buhay mo. So hindi sinabi ni Pedro rito na dapat nating kamuhian ng mga hindi mananampalataya, no? Hindi natin sila mga kaaway. Katunayan di ba, sa maraming talata ng Biblia, inuutusan tayo na mahalin sila, akain sila sa pananampalataya. I-share natin ang gospel sa kanila para sila man ay maliwanagan. Pero dito mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa kanilang pamantayan. Huwag ka matakot sa kanila na ma-out of place ka. Makikita nyo mamaya yan. Makikisakay ka na lang doon. Kahit kultura na kasi dyan sa lugar ninyo na ganyan. Halimbawa, usong-uso sa lugar ninyo na matuwa't magalit, nagmumura. O kaya ikaw, matuwa't magalit, nagmumura ka na rin para ika nga in ka. Nako mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Sa ating bansa nga, naging kultura na yung pagmumura. Dahil may nagmura na matataas na mga opisyal. O dahil may impluensya yun, di ba? Sana mawala yan. Sabi nito, sapat na nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil. Ano ba ginagawa nila na hindi natin dapat gawin na? Na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kahalayan, ano ibig sabihin ng kahalayan? Tumutukoy yan sa mga uri ng sexual na immoralidad. Maski sa lipunan natin, ay pagmamalaki pa ng mga leader natin na marami siyang asawa, na marami siyang babae. Isipin nga ninyo yan, di ba? Sa imperyo ng Roma, mas malaswado noong unang panahon sapagkat ang pamumuhay nila, tinuturing nilang normal yon. Normal sa lipunan, pero hindi laging tama sa paningin ng Diyos. No? Hanggang ngayon, mga kapatid, pare-pare ng challenge sa atin. Maraming kasalanan ang tinatanggap na at ipinagdiriwang pa ng mundo. Ngunit nananatiling mali ayon sa pamantayan ng kasulatan. At kapag nagsalita ka ng laban doon sa kamaliang yon, marami magagalit talaga sa iyo. Ano pa sabi nito? Masasamang pita. Tumutukoy sa mga pagnanasang walang pagpipigil. No? Hindi lahat ng pagnanasa ay masama, ngunit kapag ang pagnanasa ay lumalabag na sa kalooban ng Diyos, ito ay nagiging kasalanan. Kaya paulit-ulit na tinatawagan ang mga Kristiyano na magkaroon tayo ng pagpipigil. Pagpipigil, di ba? Sa ating mga sarili. Ano pa? Yan, pinagsama-sama na natin yung kulay dilaw. Paglalasing, kalayawan, pag-iinuman.
Pinagsama-sama natin dahil yung tatlong yan magkakaugnay, magkakamag-anak yan mga kapatid. Yung mga ito mga kapatid, naglalarawan ng isang pamumuhay na ang sentro ay kasiyahan ng laman. Di ba? Ang taong nabubuhay lamang para sa aliw, kasayahan, pansamantalang kaluguran, madali tayong malalayo sa Diyos yan. Hindi masama ang magsaya mga kapatid. Ngunit kapag ang kasiyahan ay nagiging, yung kasiyahan, nagiging Diyos na ng buhay mo, maaaring mauwi ka dito sa susunod, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, maaaring wala kang rebulto. Pero number 1 dyan, may rebulto ka na sinasamba. Number 2, maaaring wala kang rebulto. Kaya naman sinusulatan ni Pedro, wala na mga rebulto yan, mga Kristiyano. Gaya natin, hindi na tayo sumasamba sa mga imahen. Pero pwede magkaroon tayo ng Diyos-Diyusan sa buhay po natin. Di ba? Maaaring maging Diyos-Diyusan natin. Kasi yung Diyos-Diyusan niya parang kung ano ang binibigyan mo ng prioridad sa buhay mo sa ibabaw ng iyong paglilingkod sa Panginoon Diyos. Meron sumasapaw. Ika nga, may nauuna pa, may number 1 pa kaysa paglilingkod mo sa Panginoon Diyos. Yan ang Diyos-Diyusan ng buhay mo. At kung minsan ay pagpapalit mo pa yon. Marami. Maring hanap buhay yan. Maring negosyo yan. Maring relasyon yan. Katanyagan, kapangyarihan o maging ang mga sariling kagustuhan natin. Kapag may isang bagay na higit nating minahal o minamahal, higit nating kinatatakutan at higit nating pinagkakatiwalaan kaysa sa Diyos, yun ang nagiging Diyos-Diyusan ng buhay po natin. Di ba? Kaya mga kapatid, ang mensahe ni Pedro rito ay manatili tayo, no? Manatili tayo sa pananampalataya. At ang mensahe niya, mga kapatid, tumatagos hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya yun, mga kapatid. May mga kasalanan bang matagal na nating dapat iniwan, ngunit lihim pa rin natin binabalikan? Tanungin natin yan, sarili natin. May mga dating gawain bang sinabi na nating last na to, pero paulit-ulit pa rin ginagawa? Kung meron, ang salita ni Pedro ay malinaw at puno ng pag-ibig. Sapat na ang nakaraang panahon. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya. Sabihin natin, mabait naman ang Diyos, maunawaan naman ang Diyos. Wag. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya upang magpatuloy tayo sa kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na iwanan ang dati natin buhay at mamuhay bilang mga taong tunay na patayin na sa kasalanan at buhay para sa Diyos. So yun po mga kapatid. At ang pangatlo, ang tunay na mananampalataya hindi dapat magulat kung siya'y lalaitin ng sanlibutan dahil sa kanyang pagbabago. O, dito maraming talata sa Biblia, di ba? Na tungkol dyan sa pag-uusig ng mga Kristiyano. Ang Panginoon Kristo nagkaroon ng unang pasabi na rin yan. Mapapalad ng mga inuusig ng dahil sa akin. Si Pedro, sabi ni Pablo pala, sabi ni Pablo naman tungkol sa pag-uusig na ang bawat taong nais mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay makakadanas ng pag-uusig. Tungkol sa pag-uusig ito yung lalaitin ka, di ba? Huwag daw tayo magulat. Sabi nung pinaka-subtitle natin sa taas, ang tunay na mananampalataya hindi dapat magulat kung siya'y lalaitin ng sanlibutan dahil sa kanyang pagbabago. Pag nagbago ka, pwede kang malait, makantsawan, di ba? Maaring siraan ka pa. Kaya, kasi ganito yan, sila ay nagtataka. Yung mga taga-sanlibutan, nagtataka. No? Nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan. Hindi ka na ini. Di ba? Hindi ka na sumasakay sa kanila Ayaw mo na sa kanila Yung dati mong gawain, hindi mo na kasi ginagawa So, yun mga kapatid, kailan manindigan tayo No? Kaya ano nangyayari? Kaya't kayo'y nilalait. May mga kapatid na gano'n, natatakot na laitin Natatakot na mapintasan dahil nagbago sila. Natatakot na makantsawan. Natatakot na ma-out of place, ma-snub. Huwag kayong matakot mga kapatid. Sapagkat yan senyales ng, pag natakot tayo, senyales yan ng kawalan ng pananampalataya o kaya kahinaan ng pananampalataya. Lumalabas dito sa talatang ito mga kapatid, natural. Natural na makaranas tayo ng pag-uusig kapag nagbago tayo. Talagang mauusig ka. Ito nga, nilalait nga yung mga Kristiyano noon Bakit? Para bagang, ano ba yung mga tao yan? Mga weirdo yan. Mga weirdo mga tao yan. Hindi na nakikisama sa atin. No? Maraming bawal. May mga ganun, di ba?
So yun mga kapatid, sasabihin sa atin, makaluma na yan. Sobrang religious naman yan. Nagbabanal-banalan lang yan. Hindi marunong makisama. Eh naku mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng paninindigan. Kaya sa umpisa, di ba? Magkaroon tayo ng pag-iisip na gaya ng pag-iisip ni Kristo. Kung paano si Kristo yung nagdusa, sandataan natin ang ating mga sariling pag-iisip ng gayon. So yun po mga kapatid, ang tunay na mananampalataya, hindi ka dapat magulat kung makaranas ka na laiting ka ng sanlibutan dahil gusto mong magbago. So yun po mga kapatid. At sa huling talata natin gagamitin ay ang Diyos ang huling hahatol sa lahat ng tao. Tingnan niyo mga kapatid. Ngunit sila ay magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. So napakahalaga nito, no? Yung salitang ngunit. Nagsimula si Pedro dyan, ngunit. Pakatapos siya sabihin yung kanina, di ba? Para pag sinasabi niya na, oo, maaari kang laitin ngayon, ngunit. Pero, di ba? Hindi sila ang huling magsasalita. Hindi dyan natatapos, di ba? Maaring maliitin ka ng tao, maaring pagtawanan ka, kapatid. Huwag ka matakot. Maaring siraan ka. Darating ang araw na ang bawat tao ay magbibigay sulit sa Diyos. Hindi tayo ang hahatol sa kanila. Hindi rin sila ang hahatol sa atin. Ang Diyos ang magiging hukom ng lahat. No? Yung salitang magbibigay sulit yan, ngunit sila ay magbibigay sulit. Hindi tukoy na sila, yung mga manlalait sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sulit. Ibig sabihin, lahat tayo accountable. No? Meron tayong pananagutan sa Diyos. Sa Diyos nang siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay. So yun po mga kapatid, paghuhukom yan. So yun ang magiging ending nun. So yan po mga kapatid, at bilang panghuli, konting review lang para matanim ng gusto sa isipan natin. Una, ang tunay na mananampalataya ay dapat magkaroon ng pag-iisip ni Kristo. Di ba? O paano si Kristo ay handa magdusa upang gawin ang kalooban ng Ama, ganun din ang dapat nating maging pananaw. Hindi natin dapat piliin ng pinakamadaling landas, kundi ang landas na katapatan sa Diyos. Yun ang landas na piliin natin. Paano tayo magiging tapat? Ikalawa, ang nalalabing panahon ng ating buhay ay hindi na dapat gugulin sa masamang pagnanasa. So itong future, mga kapatid. Huwag na nating gugulin yan sa masamang pagnanasa. Di ba? Kundi sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon ay isang pagkakataong luwalhatiin natin siya. At hindi upang balikan natin yung dati nating pamumuhay. Huwag na tayong babalik doon. Ikatlo, huwag tayo magulat kung lalaitin tayo ng sanlibutan. Yung pagbabago ng ating buhay magpapakita ng pagkakaiba ng buhay natin sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Talagang magkakaiba talaga mga kapatid. Kuminsan ay hahantong ito sa pagtanggi, pangungutya at pag-uusig. Ngunit hindi yan ang dahilan para tayo umatras. At yung ikaapat, ang Diyos ang huling hukom ng lahat ng tao. Hindi tayo dapat mabahala sa hatol ng sanlibutan sapagkat darating ang araw, ang bawat tao ay mananagot sa harapan ng Diyos. So yun po mga kapatid ang ating aralin. At nawa mga kapatid ay maunawa natin ang gusto to. Kapag dumating ang tukso, alalahanin natin ang halimbawa ni Kristo. Kapag tayo dumating ang pag-uusig, alalahanin natin siya man ay nausig. Kapag tila tayo ay natatalo sa paningin ng mundo, alalahanin natin ang ating tunay na tagumpay ay wala sa papuri ng tao, kundi sa pag-asang ayon sa Diyos. Darating ang araw na matatapos ang lahat ng pagdurusa natin. Lahat ng panlalait, lahat ng pakikipaglaban sa kasalanan, matatapos yan. Sa araw na yon, bawat tapat na lingkod ng Diyos ay tatanggap ng gantimpalang ipinangako ng Panginoon. Hanggang dyan po mga kapatid ang ating aralin na may pinagpala tayo ng Panginoon sa ating ginawang pag-aaral. Tayo po'y muling manalangin.